Huwag mong iisiping welcome ka rito, Winona. You're not part of this family anymore. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kalad ka rin ka palabas. Ang boses ni Donato ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng umagang iyon. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagmamahal. Ang mga salitang binitawan niya ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat na maaaring matanggap ng isang anak mula sa kanyang magulang. Sa gitna ng marangyang lobby ng hotel nakatayo si Winona habang mahigpit na hawak ang isang bouquet ng puting liliya, ang paboritong bulaklak ng kanyang ama. Sa loob ng kanyang mamahaling bag ay ang folder na naglalaman ng mga resibong may kabuuang halagang 2 milyong piso. Iyon ang perang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon, ang pondong itinabi niya para masiguradong magiging perpekto ang ika-60 kaarawan ng kanyang papa. Ngunit ang lahat ng kanyang sakripisyo ay tila naging abo sa isang saglit. Isang malutong na sampal ang biglang bumasag sa kanyang pagkatao. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagpihit ng kanyang ulo sa gilid at kasabay nito ang pagbagsak ng mga bulaklak sa makintab na sahig. Ramdam ni Winona ang biglang pag-init ng kanyang pisngi, isang hapdi na gumagapang hanggang sa kanyang kalamnan. Ngunit mas matindi ang kirot na namumuo sa kanyang dibdib, isang uri ng pagsikip na tila ninanakawan siya ng hininga. Ang paligid na kanina ay punong-puno ng ingay at tawanan, ay biglang tumahimik, tanging ang tunog lamang ng kanyang sariling mabilis na pagtibok ng puso ang kanyang naririnig. Papay, para sa inyo ang lahat ng ito. I paid for everything. Ang tanging naibulalas ni Winona ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang nanunuyong lalamunan. Ngunit sa halip na pag-unawa, isang mapang-uyam na tawa ang narinig niya mula sa likuran ng kanyang ama. Doon nakatayo si Doña Conchita, nakasuot ng tila kumikinang na gown na binili rin gamit ang pera ni Winona, habang ang mga mata nito ay punong-puno ng tagumpay at panunuya. Don't be so dramatic, Winona. Ang pera ay kinikita, pero ang kahihiyang idinudulot mo sa pamilyang ito ay hindi mababayaran ng kahit magkano. Look at yourself, you look so pathetic. Matalim na wika ni Conchita habang dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang ng kanyang takong ay parang tunog ng martilyo na nagpapako sa kabaong ng dangal ni Winona. Hindi na nakasagot pa si Winona. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita niyang tinalikuran siya ng kanyang ama, ang lalaking itinuring niyang mundo upang alalayan ang babaeng sumisira sa kanilang pamilya. Ang bawat hakbang ni Donato palayo ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Iniiwan siyang duguan at mag-isa sa harap ng mapanghusgang mga mata ng kanilang mga kamay-anak at panauhin. Ang lamig ng aircon ng hotel ay unti-unting nanunuot sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang katotohanang napagtanto niya sa sandaling iyon. Habang nakatitig sa mga liliyang ngayon ay nayapakan na sa sahig isang tanong. Ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan, isang katanungang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Hanggang kailan mo ba kailangang isakripisyo ang sarili mong kaligayahan para sa mga taong ang tanging hangad ay makita kang wasak? Hanggang kailan mo kayang bayaran ang utang na loob sa isang amang handa kang itakwil para sa isang kasinungalingan? Nanatiling nakatayo si Winona, hindi gumagalaw, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang katawan ay tila naging batumanhid sa panlabas na mundo, ngunit naglalayag sa isang unos ng emosyon sa loob. Hindi niya namalayan na unti-unti nang lumalapit ang isang security guard upang sundin ang utos ng kanyang ama. Ang bawat sandali ay tila bumabagal, ang bawat hinga ay nagiging isang pasanin. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, napansin niya ang isang pamilyar na figura. Sa malayo si Mateo, ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga plano at mga dokumento. Ngunit sa halip na tumulong, nakita niya ang isang kakaibang ngiti sa mga labi nito habang nakikipagpalitan ng makahulugang tingin kay Doña Conchita. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. May mas malalim pa bang pengtataksil na nagaganap sa likod ng tabing na ito? Ang folder na naglalaman ng mga ebidensya ng kanyang pagbabayad ay nananatiling nasa loob ng kanyang bag, ngunit bigla siyang sinalakay ng isang matinding pag-aalinlangan. Kung ang sarili niyang ama ay kayang maniwala sa masamang balita tungkol sa kanya, may saysay pa ba ang anumang katotohanan na kanyang ipapakita? O sadyang ito na ang dulo ng kanyang pagiging dakilang anak? Get her out of here now.
Ang huling narinig niyang utos ni Donato bago ito tuluyang pumasok sa malaking bulwagan ng ballroom kasunod si Conchita na hindi man lang lumingon. Naiwan si Winona sa ilalim ng matatalim na tingin ng mga gwardya habang ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na bumagsak sa semento pira-piraso sabog at imposible nang maibalik sa dati. Ngunit sa kabila ng sakit at kahihiyan, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang apoy na hindi nagmula sa galit kundi sa pagod. Pagod na siyang maging biktima. Pagod na siyang maging tanging nagmamahal sa isang tahanang puno ng puot. Samantalang ang security guard ay hinawakan ang kanyang braso upang igiya siya palabas isang huling sulyap, ang ibinigay ni Winona sa loob ng ballroom. Hindi na ito sulyap ng pangungulilay, kundi isang sulyap ng pamamaalam. Sa labas ng hotel, ang langit ay nagsisimulang magdilim, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang unang patak ng ulan ay dumapos sa kanyang pisngi, humahalo sa mainit niyang luha. Ngunit sa halip na sumuko, hinigpitan ni Winona ang hawak sa kanyang bag. Ang 2 milyong piso ay maaaring nawala ang kanyang ama, ay maaaring lumayo, pero ang laban ay hindi pa tapos. Ito pa lamang ang simula ng isang gabi na magpapabago sa kapalaran ng pamilya Santos magpakailanman. Habang naglalakad siya palayo basang-basa sa ilalim ng biglang pagbuhos ng ulan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana nito ay bumaba at isang boses na hindi niya inaasahan ang narinig niya mula sa loob. Winona, pasok ka. Alam kong mangyayari ito. Ang ulan ay hindi sapat upang hugasan ang hapdi ng sampal ni Papa, pero ang init ng loob ng sasakyang iyon ay tila isang yakap na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa likod ng manibela ay ang anak ni Yaya Luming na si Ben, ngunit sa backseat ay naroon ang matandang babaeng nagpalaki sa kanya. Ang mukha ni Yaya Luming ay bakas ng labis na pag-aalala, ang kanyang mga kamay na kulubot ay agad na kumuha ng tuyong tuwalya upang ibalot sa nanginginig na katawan ni Winona. Hiha, pasensya ka na kung ngayon lang kami nakarating. Kanina pa kami naghihintay sa labas ng hotel dahil alam kong hindi ka pakikitutunguhan ng maayos ng babaeng iyon. Malumanay na wika ni Yaya Luming habang hinahaplos ang likod ni Winona. Ang boses nito ay parang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa lason ng mga salita ni Donato. Hindi sumagot si Winona. Nanatili siyang nakatitig sa bintana ng sasakyan, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Quezon City na nagiging malabo dahil sa agos ng tubig sa salamin. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan ay tila isang paalala ng bawat sentimong winaldas niya para sa mga taong walang ibang ginawa, kundi itapon siya sa oras na makuha na ang gusto nila. Sa loob ng sasakyang iyon, ang amoy ng lumang upholstery at ang bango ng paborito niyang lavender oil na dala ni Yaya ay nagbigay sa kanya ng panandaliang seguridad. Isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon ng mga Santos. Pagdating sa maliit ngunit malinis na bahay ni Yaya Luming, agad na ipinaghanda ni Ben si Winona ng mainit na sabaw ng tinola. Ang usok ng pagkain ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Habang dahan-dahang sumusubo, naramdaman ni Winona ang biglang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Doon sa ilalim ng liwanag ng isang simpleng bumbilya, unti-unting gumuho ang pader na itinayo niya sa harap ng Peninsula Hotel. Yaya, bakit ganon? I gave them everything. Ako ang nagbayad ng utang ni Papa sa kasino nung nakaraang taon. Ako ang nag-ayos ng mga illegal na dokumento ni Conchita para hindi siya makulong. Pero bakit sa huli ako pa rin ang masama? Ang boses ni Winona ay basag puno ng hindi maipaliwanag na pagod. Umupo si Yaya Luming sa tabi niya at kinuha ang kanyang mga kamay. Dahil ang mga taong sakim Winona ay walang memorya para sa kabutihan. Ang tanging naaalala nila ay kung paano pa sila makakakuha ng higit. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, Hija. Noong wala ka sa mansyon, madalas kong marinig si Conchita na kausap ang abogado mong si Mateo. Hindi sila nag-uusap tungkol sa kaso, kundi tungkol sa kung paano katuluyang mapapalaya sa kumpanya. Tumigil sa pagnguya si Winona. Ang pangalang Mateo ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Si Mateo, pero he's my friend since college, Yaya. Siya ang humahawak ng lahat ng accounts ko. Yun ang kinakatakot ko, Winona. Nakita ko silang nagpapalitan ng mga papeles na hindi dumaan sa opisina mo. At may narinig akong hindi ko malilimutan, sabi ni Conchita, kapag nakuha na nila ang pirma mo sa huling dokumento,
Wala ka nang babalikan kahit ang sarili mong pangalan. Paliwanag ni Yaya na may halong takot sa mga mata. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa gulugod ni Winona. Bigla niyang naalala ang huling dokumentong pinapirmahan sa kanya ni Mateo kagabi, isang standard liability waiver daw para sa hotel. Hindi niya ito binasa ng buo dahil sa pagmamadali at tiwala. Ang kanyang tiyan ay tila binaliktad sa matinding pagsisisi. Ang bawat butil ng kanin sa kanyang harap ay tila naging abo. Tumayo si Winona at kinuha ang kanyang bag. Inilabas niya ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang bank manager, ngunit bago pa man niya mapindot ang screen, isang kakaibang notification ang lumabas. Ang screen ng kanyang telepono ay biglang nag-flicker at isang pulang icon ang lumitaw sa gitna, isang tracking app na hindi naman niya kailanman ini-install. Ben, tingnan mo ito, tawag niya sa anak ni Yaya na bihasa sa teknolohiya. Kinuha ni Ben ang telepono at mabilis na tiningnan ang system settings. Ang mukha ng binata ay biglang seryoso habang tinitingnan ang mga code na tumatakbo sa background. Ate Winona, hindi lang ito tracking app. It's a remote mirroring software. Ibig sabihin, lahat ng tinitingnan mo, lahat ng tinatawagan mo, at lahat ng tinatype mo rito, ay direktang nakikita ng kung sino mang nag-install nito. At active ang microphone nito ngayon. Naririnig nila tayo. Ang katahimikan sa loob ng maliit na sala ay naging nakabibingi. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang babala ng paparating na panganib. Tiningnan ni Winona ang cellphone na parang isang buhay na ahas na handang manuklaw. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na mas matindi pa sa naramdaman niya sa sulyap ni Conchita kanina. Sa sandaling iyon, biglang nag-ring ang telepono. Ang caller ID ay hindi nakarehistro, ngunit ang numerong lumabas ay pamilyar sa kanya. Nang sagutin niya ito, walang nagsalita sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Tanging ang tunog ng isang pamilyar na lighter na pinitik at ang buga ng usok ng sigarilyo ang narinig niya. Masyado kang maingay, Winona. Akala ko ba matalino ka? You shouldn't have gone to Luming's house. Now you've made it harder for yourself. Ang boses ni Mateo ay malamig, walang emosyon at malayo sa abogadong lagi niyang nasasandalan. Bago pa man makasagot si Winona, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig nila sa labas ng bakod ni Yaya Luming. Ang mga ilaw ng isang malaking SUV ay tumama sa bintana, nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding ng bahay. Ang takot sa mga mata ni Yaya Luming ay sapat na upang malaman ni Winona na ang gabi ng kanyang pagtakas ay naging gabi ng pagtugis. Huwag kang umasa sa loyalty, Winona. It's an expensive luxury that you can no longer afford. Ang boses ni Mateo ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo ni Winona. Sa kabilang linya, ang dating malumanay at mapagkakatiwala ang tono ng kanyang abogado ay napalitan ng isang mapang-uyam na awit ng pagkakanulo. Mula sa bintana ng maliit na sala ni Yaya Luming, nakita ni Winona ang pagbukas ng pinto ng itim na SUV. Bumaba si Mateo, suot ang kanyang mamahaling suit na tila hindi nababasa ng ulan, habang ang hawak niyang payong ay sapat na upang protektahan ang kanyang malinis na imahe. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan patungo sa pintuan ay tila isang marahas na paalala sa lahat ng mga gabi na iginugol ni Winona sa pagtulong sa pamilya ng lalaking ito. Naalala ni Winona noong pumanaw ang ama ni Mateo. Siya ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital. Siya ang nagbigay ng kapital upang makapagsimula ang kapatid nito sa negosyo. Itinuring niya ang kapatid si Mateo isang sandigan sa gitna ng magulong mundo ng negosyo. Ngunit habang tinitingnan niya ang lalaking papalapit, ang tanging nakikita niya ay isang estranghero na may suot na maskara ng isang kaibigan. Buksan mo ang pinto, Winona. Huwag na nating ituloy ang eksenang ito. We both know you have nowhere else to go. Sigaw ni Mateo mula sa labas. Ang katok niya sa kahoy na pinto ay hindi malakas, ngunit bawat tama ng kanyang kamao ay tila isang pagyanig sa loob ng dibdib ni Winona. Dahan-dahang tumayo si Winona, pilit na pinatatatag ang kanyang nanginginig na mga binti. Senyales niya kay Ben na manatili sa tabi ni Yaya Luming sa kusina. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng mamahaling pabango ni Mateo ay humalo sa amoy ng basang lupa at lansa ng tinola. Ngunit may iba pa, isang pamilyar at masangsang na bango ng rosas at banilya. Yun ang paboritong pabango ni Doña Conchita. Bakit, Mateo, is it just about the money? O sadyang ganoon ka lang talaga kagaling magpanggap? Ang boses ni Winona ay parang isang matalim na sinulid manipis
ngunit handang humiwa. Pumasok si Mateo sa loob nang hindi man lang nagpapaalam ang kanyang mga mata, ay mabilis na nililibot ang paligid ng may halong pandidiri. It's about survival, Winona. In this world, you're either the predator or the prey. And unfortunately, you chose to be the sacrificial lamb for a father who doesn't even want you. Don't be so naive. Conchita offered me a partnership that you could never give. Inilabas ni Mateo ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang folder na naglalaman ng mga dokumentong pinirmahan ni Winona kagabi. You signed the waiver, Winona. In the eyes of the law, you've admitted to mismanaging the corporate funds. Lahat ng perang ibinayad mo sa hotel, ibinasura ko ang mga resibo. Sa records ng Santos Corporation, ninakaw mo ang perang iyon. Ang pakiramdam ni Winona ay tila may isang malaking batong nakadagan sa kanyang puso. Ang bawat salita ni Mateo ay isang pako na lalong nagpapabaon sa kanya sa hukay ng kawalan ng katarungan. Ang kanyang tiwala, ang kanyang pagsisikap, ang kanyang buhay, lahat ay binaligtad sa loob lamang ng isang gabi. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanya, ang distansya nila ay sapat na upang marinig ni Winona ang bawat hininga nito. Inayos ni Mateo ang nagulo niyang kurbata at doon sa puting tela ng kanyang vest, nakita ni Winona ang isang bahid ng matingkad na pulang lipstick. Hindi iyon galing sa kanya. Alam niyang galing iyon kay Conchita. Do you really think you can win this, Winona? You're just a daughter with a broken heart. I am a lawyer with the entire Santos Resources behind me. Bulong ni Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng isang nakapandidiring pagyayabang. Give me the phone and maybe I can talk to Donato to drop the criminal charges. Just leave the country and never come back. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Winona. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay unti-unting nagiging matigas na parang diamante. Napagtanto niya na ang taong nasa harap niya ay hindi lamang isang taksil, kundi isang linta na sumipsip sa kanyang kabutihan hanggang sa wala nang matira. Alam mo, Mateo, tama ka. I was an investment that matured. Wika ni Winona, ang kanyang boses ay naging kalmado sa isang paraang nakatatakot. Pero nakalimutan mong sa bawat investment, merong tinatawag na exit strategy at hindi mo pa nakikita ang sa akin. Bago pa makasagot si Mateo, biglang nakarinig sila ng isang malakas na tunog ng sirena sa malayo, ngunit hindi ito galing sa pulisya. Ito ay ang tunog ng alarm system ng mismong SUV ni Mateo na nakaparada sa labas. Mabilis na lumingon si Mateo sa bintana at nakitang ang kanyang sasakyan ay unti-unting nilalamon ng isang makapal na usok mula sa loob ng makina. Anong ginawa mo? Galit na sigaw ni Mateo habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Winona. Tiningnan siya ni Winona ng diretso sa mga mata, walang bakas ng takot. I didn't do anything, Mateo, but I think someone else did. Hindi lang naman ako ang may galit sa'yo, di ba? Habang nagkakagulo si Mateo sa paglabas upang tingnan ang kanyang sasakyan, mabilis na kinuha ni Winona ang folder na nalaglag sa sahig. Ngunit sa gitna ng pagmamadali, isang maliit na memory card ang nahulog mula sa loob ng bulsa ng vest ni Mateo, isang bagay na hindi dapat naroroon. Sino ang nagpadala ng babala sa sasakyan ni Mateo? At ano ang nilalaman ng memory card na tila itinatago ng abogadong taksil mula sa kanyang bagong amo na si Conchita? Walang halaga ang mga basurang iyan, Winona. Katulad mo, ang mga alaala ng nanay mo ay nararapat lamang sa imbakan ng mga kinalimutang bagay. Ang boses ni Doña Conchita ay tila isang malupit na bulong na nagmumula sa nakaraan, muling umaalingaw-ngaw sa isipan ni Winona habang hinihaplos niya ang isang lumang kahon na gawa sa Nara. Sa loob ng maliit at madilim na silid sa bahay ni Yaya, lumingtanging ang liwanag ng isang kandila ang nagbibigay buhay sa paligid. Habang ang ulan sa labas ay dahan-dahang tumitila, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan na tila bumibigat sa bawat paghinga ni Winona. Maingat niyang pinunasan ang alikabok sa ibabaw ng kahon, ang tanging naiwang pag-aari ng kanyang ina na hindi nakuha o naisunog ni Conchita. Ang bawat gasgas sa kahoy ay parang isang pilat sa kanyang sariling kaluluwa. Naalala niya kung paano itinapon ni Conchita ang kahon na ito sa basurahan noong 10 taong gulang pa lamang siya, at kung paano niya ito lihim na binawi at ipinagkatiwala kay Yaya Luming. Sa loob ng maraming taon ito, ang naging simbolo ng kanyang lihim na lakas, ang tanging koneksyon niya sa isang babaeng nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Dahan-dahan niyang binuksan ang trangka ng kahon. Ang mahinang tunog ng pag-ikot ng luma
at kinalawang na bisagra ay tila isang reklamo mula sa nakaraan. Ang amoy ng tuyong petals ng sampagita at lumang papel ay agad na humalimuyak nagdadala ng mga imahe ng kanyang kabataan, isang panahon bago dumating ang dilim sa kanilang tahanan. Inilabas ni Winona ang isang kupas na panyong seda. Ramdam niya ang lambot nito sa kanyang magaspang na palad, isang matinding kaibahan sa tigas ng kanyang buhay sa kasalukuyan. Sa ilalim ng panyo ay naroon ang memory card na nahulog mula sa bulsa ni Mateo kanina. Tila isang banyagang bagay ito sa gitna ng mga antigo, isang piraso ng teknolohiya na nagtataglay ng kapangyarihang magwakas o magligtas. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Yaya Luming habang dahan-dahang pumapasok sa silid, may dalang baso ng mainit na gatas. Napansin ng matanda ang hawak na larawan ni Winona. Yan ang huling litratong kinuha ng nanay mo bago siya kinuha ng Panginoon. Tumingin si Winona sa larawan. Naroon ang kanyang inapayat at maputla, ngunit may mga matang nagniningning sa pag-asa habang nakatingin sa maliit na Winona. Ngunit habang tinititigan niya ang likod ng larawan, napansin niyang may tila nakaumbok sa loob ng frame. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, maingat niyang binaklas ang likurang bahagi ng frame. Isang lumang sulat ang nahulog kasama ang isang litratong hindi pa niya kailanman nakita. Hindi ito litrato ng kanyang pamilya. Ito ay larawan ng isang mas batang Conchita, marahil 20 taon na ang nakalilipas. Wala rito ang marangyang alahas at mamahaling damit na nakagawian niya. Sa halip, suot niya ang isang simpleng duster sa gitna ng isang tila probinsyang palengke. At sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang yakap ang isang sanggol. Ang mga bata ay may mga matang pamilyar kay Winona, ngunit hindi ito ang mga mata ni Papa Donato. Yaya, sino ang batang ito? Bulong ni Winona, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng kaba. Sabi ni Papa, wala nang ibang pamilya si Conchita bago siya dumating sa atin. Sabi niya, ulila na ito at walang anak. Lumapit si Yaya Luming at isinuot ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang tinititigan ang larawan. Diyos ko, iyan ang batang laging binabanggit ng dating driver ni Donato. Ang batang sinasabing namatay daw sa isang aksidente bago pumasok si Conchita sa buhay niyo. Ngunit habang sinusuri ni Winona ang petsa sa likod ng larawan, napagtanto niyang may mali. Ang petsang nakasulat ay 3 taon pagkatapos pumasok ni Conchita sa kanilang mansyon bilang katulong ng kanyang ina. Ibig sabihin, habang nagpapanggap na tapat at nag-iisa si Conchita, mayroon siyang itinatagong buhay, isang anak na hindi alam ni Donato. Biglang pumasok si Ben sa silid, ang mukha ay puno ng tensyon. Ate Winona, nabuksan ko na ang file sa memory card ni Mateo. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Lumapit si Winona sa laptop ni Ben. Sa screen lumitaw ang isang video recording mula sa isang nakatagong camera sa isang ospital. Nakita niya si Conchita nakausap ang isang doktor. Ngunit ang mas nakagulat sa kanya ay ang pasyenteng nasa kama, isang lalaking nasa murang edad, na ang mukha ay tila isang photocopy ng batang nasa lumang larawan. Buhay siya, Yaya, hiningal na sabi ni Winona. Buhay ang anak ni Conchita. At ginagamit nila ang pera ng kumpanya ni Papa para itago siya at ipagamot sa isang pribadong pasilidad sa ibang bansa. Ang lihim na ito ay hindi lamang basta drama ng pamilya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ni Conchita na talsikin si Winona. Dahil si Winona ang nakatayo sa pagitan ng kaligtasan ng kanyang anak at ng kaban ng yaman ng mga Santos. Sino ang lalaking ito sa ospital? At hanggang saan ang kayang gawin ni Conchita upang masiguradong hindi malalaman ni Donato na ang kanyang tapat na asawa ay may iba palang pinaglalaanan ng kanyang kayamanan at pagmamahal. Ang pera ni Winona ay parang balon na walang hanggan, bakit ko titigilan ang pagkuha kung kusa naman siyang nagpapaloko? Ang bating mga salitang ito mula sa nakaraang pag-uusap ni na Conchita at Mateo ay tila isang laso na patuloy na kumakalat sa isipan ni Winona habang inaayos niya ang kanyang simpleng disguise. Sa loob ng maliit na silid ni Yaya Luming, nakatingin si Winona sa salamin. Wala na ang mamahaling business suit at maayos na pagkakastyle ng kanyang buhok. Ngayon suot niya ay isang malaking wig na itim salamin na may makapal na frame at isang lumang jacket na hiram kay Ben. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa matinding pandidiri sa mundong kailangan niyang pasukin muli. Ate Winona, sigurado ka ba rito mapanganib sa Resorts World?
lalo na't baka may mga tauhan doon si Mateo. Nag-aalalang tanong ni Ben habang iniabot ang isang maliit na earpiece. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata, Ben. Hindi sapat ang video. Kailangan kong malaman kung saan napupunta ang bawat sentimong kinuha nila sa akin. Matigas na sagot ni Winona. Hinawakan niya ang kwintas ng kanyang ina na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket, ang kanyang tanging mitya ng lakas sa gitna ng kadiliman. Pagdating sa loob ng kasino, sinalubong siya ng nakalilitong liwanag ng mga dambuhalang chandelier at ang nakasusukang amoy ng pinaghalong sigarilyo at mamahaling pabango. Ang tunog ng mga makina ay tila isang nakabibinging koro ng kasakiman, isang ingay na sumasabay sa mabilis na pagtibok ng puso ng mga taong handang isugal ang lahat para sa isang sandali ng swerte. Sa gitna ng VIP section nakita niya ang pamilyar na figura. Si Doña Conchita, ang babaeng nagpalayas sa kanya kanina nang may pag-iyak at pagmamalinis, ay narito ngayon nakasuot ng pulang gown. May hawak na baso ng alak at tumatawa ng malakas habang itinataya ang mga chips na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang bawat chip na inilalagay niya sa mesa ay tila isang piraso ng buhay ni Winona na ninakaw at binaliwala. Another round, I'm feeling lucky tonight, boys. Sigaw ni Conchita, ang kanyang boses ay puno ng garalgal na saya na dala ng alak. Nagtago si Winona sa likod ng isang malaking haligi, ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa kanyang bag. Ang miro ng mga tao sa paligid ni Conchita ay tila mga linta na naghihintay ng mahuhulog na grasya. Ngunit may isang lalaki na nakatayo malapit sa kanya, hindi ito si Mateo. Ito ay isang mas batang lalaki, may suot na leather jacket at may mga matang tila laging naghahanap ng gulo. Tita Conchita, baka gusto mong magpahinga muna. Malapit na tayong maubusan. Bulong ng lalaki ngunit may himig ng pagbabanta sa kanyang boses. Huwag mo akong diktahan, Rico. Alam ni Mateo ang ginagawa niya. Hanggat naniniwala si Donato na ang anak niyang si Winona ang nagnanakaw sa kumpanya ligtas ang pondo natin. Donato is too old and too stupid to see the truth. Sagot ni Conchita kasunod ang isang mapanuyang halakhak. Ang hapdi sa dibdib ni Winona ay naging isang malamig na galit. Too stupid. Iyon ang tingin ni Conchita sa kanyang ama. Ang lalaking tinalikuran siya para sa babaeng ito ay tinatawag lamang na tanga sa likod ng kanyang likuran. Gustong sumugod ni Winona, gustong sampalin si Conchita sa harap ng lahat, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa bugso ng damdamin, kundi sa talas ng plano. Dahan-dahang lumapit si Rico kay Conchita at may ibinulong na nagpabago sa ekspresyon ng matanda. Dumating na ang balita mula sa Singapore. Ang bata kailangan ng dagdag na operasyon. Hindi sapat ang pinadala niyo ni Mateo noong isang linggo. Biglang tumayo si Conchita, ang kanyang mukha ay namutla sa ilalim ng makapal na make-up. Ano ibinigay ko na ang lahat ng nakuha ko mula sa huling account ni Winona? Sabihin mo sa kapatid mong si Mateo, humanap siya ng paraan. Gamitin niya ang lagda ni Winona sa waiver para ilipat ang property sa Antipolo sa pangalan ko. Gagawin niya yon, pero kailangan nating masiguradong hindi na makakabalik si Winona sa mansyon. Kapag nagkausap sila ni Donato ng masinsinan tapos tayo, wika ni Rico habang iginigiya si Conchita palabas ng VIP area. Sinundan sila ni Winona ng may pag-iingat. Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Nang makarating sila sa isang mas tahimik na hallway patungo sa parking lot, nakita ni Winona ang pag-abot ni Conchita ng isang makapal na sobre kay Rico. Ito, gamitin mo muna ito. Sabihin mo sa anak ko, sabihin mo sa kanya na gagawin ni Mommy ang lahat. Hindi siya mamamatay sa hirap tulad ng tatay niya. Umiiyak na sabi ni Conchita, ang kanyang boses ay puno ng isang baluktot na uri ng pagmamahal. Doon na pagtanto ni Winona ang lahat. Ang kasamaan ni Conchita ay may pinagmumulan, isang lihim na pamilya na handa niyang buhayin sa pamamagitan ng pagpatay sa dangal ng iba. Ang pagmamahal ni Conchita sa kanyang anak ay naging katuwiran niya para maging isang demonyo sa buhay ni Winona. Habang papalis ang sasakyan ni Rico at Conchita, naiwan si Winona sa dilim ng parking lot. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak malamig at malupit. Kinuha ni Winona ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato ng kanyang ina. Mommy, akala ko sapat na ang maging mabuting anak, bulong niya sa hangin. Pero sa mundong ito, ang kabutihan ay ginagawa lang nilang sandata laban sa iyo. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan.
tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Kung ang isang ina ay kayang pumatay ng dangal para sa kanyang anak, ano naman ang kayang gawin ng isang anak na ninakawan ng lahat para sa kanyang sariling katarungan? Hanggang saan ang hangganan ng pagpapakasakit bago ang isang biktima ay maging isang hukom? Habang pabalik siya sa sasakyan ni Ben, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Hindi ito si Mateo at hindi rin ito si Rico. Ito ay isang lalaking naka-uniforme ng hotel, may hawak na isang maliit na sobre na may selyo ng Pamilya Santos. Miss Winona, pinapabigay po ng papa nyo. Huwag nyo raw pong bubuksan hanggat hindi kayo nakakalayo. Ang sabi ng lalaki bago mabilis na nawala sa dilim. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pangalan ng mga Santos pero dinala mo kami sa kahihiyan. Consider this your final severance. Umalis ka ng bansa at huwag nang babalik. Ang mga salitang ito sa liham ni Donato ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kaluluwa ni Winona habang binabasa niya ito sa loob ng sasakyan ni Ben. Walang pirma ng pagmamahal, walang ingat ka anak. Tanging ang tuyot na utos ng isang amang mas piniling maniwala sa mabulaklak na kasinungalingan kaysa sa dugo ng sariling anak. Ang papel ay nayupi sa higpit ng pagkakahawak ni Winona, ang bawat kanto nito ay tila humihiwa sa kanyang palad, ngunit wala siyang nararamdamang pisikal na sakit. Ang lahat ng pandaman niya ay nakatuon sa malalim na kawalan sa loob ng kanyang dibdib. Ate Winona, ayos ka lang ba? Tanong ni Ben, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan habang tinitingnan ang putla sa mukha ng dalaga. Ang ulan sa labas ay tila naging isang malupit na hagupit sa bubong ng sasakyan. Lumilikha ng isang kapaligirang puno ng pangamba. Hindi sumagot si Winona. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa liham, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad pabalik sa mga gabi ng kanyang kabataan. Naalala niya ang mga gabing puyat siya sa pag-aaral ng financial reports para lamang matulungan ang kanyang papa sa negosyo. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang bawat patak ng pawis, at ang pagtalikod niya sa sariling pangarap para sa kumpanya, lahat ng iyon ay nauwi sa isang pirasong papel na nagtataboy sa kanya. I gave up my life for him, Ben. Bulong ni Winona, ang kanyang boses ay malamig at tila nagmumula sa kailaliman ng isang libingan. I stayed single, I worked 18 hours a day. I protected his reputation from Conchita's gambling. And this is what I get. Isang paalis na tiket patungo sa kawalan. Bago pa makasagot si Ben, biglang tumunog ang tablet na nasa dashboard. Isang alerto mula sa National Bureau of Investigation (NBI) database ang lumitaw. Ang mukha ni Winona ay nasa screen, may titulong Person of Interest para sa kasong qualified theft at falsification of public documents. Ate, lumabas na ang warrant, hingal na sabi ni Ben. Ginamit ni Mateo ang mga pinirmahan mong waiver para palabasing ikaw ang nag-authorize ng wire transfers sa mga ghost company sa Singapore. They're framing you for a 50 million peso embezzlement. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas lalong nakabibingi. Ang bawat hinga ni Winona ay nagiging isang pakikibaka. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura, ang pait ng katotohanang ang taong itinuring niyang kapatid na si Mateo ay nagawang itanim ang lahat ng ebidensya laban sa kanya sa loob mismo ng kanyang opisina. They want me to run, wika ni Winona, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumuluwag sa pagkakahawak sa liham ni Donato. Gusto nilang tumakas ako para magmukhang guilty ako. That's why Papa sent this letter. He's giving me a way out not because he loves me, but because he wants to bury the scandal along with me. Ano nang gagawin natin, ate? We need to hide. Pwede tayong pumunta sa Batangas, sa mga kamag-anak ni Yaya Lumingta. Mungkahi ni Ben, ang takot ay bakas sa kanyang boses. Tumingin si Winona sa labas ng bintana sa kadiliman ng kalsada, na tila walang katapusan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya, kasunod ang isang desisyong nagpatigas sa kanyang mga panga. No, Ben, kapag tumakbo ako, mananalo sila. Kapag nagtago ako, habang buhay akong magiging magnanakaw sa paningin ng mundo. Ibabalik natin ako sa Maynila. Pero ate, huhulihin ka nila. Hayaan mo silang hulihin ako. Matapang na sagot ni Winona. But I will be the one to choose where and when. If they want a scandal, I will give them the grandest performance of their lives. Pagbalik nila sa maliit na bahay ni Yaya Luming upang kumuha ng ilang gamit, sinalubong sila ng isang nakatatakot na tanawin. Ang pinto ng bahay ay wasak at ang loob ay tila dinaanan ng isang bagyo.
Ang mga kagamitan ay nakakalat sa sahig, at ang amoy ng gas ay nanunuot sa paligid. Yaya yaya luming. Sigaw ni Winona, ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Nakita nila ang matanda sa isang sulok na katali at may busal sa bibig, ngunit buhay. Habang mabilis na tinatanggal ni Ben ang mga tali, isang anino ang lumitaw mula sa kusina. Hindi ito ang pulisya. Ito ay si Rico, ang kapatid ni Mateo, may hawak na lighter at isang mapanuyang ngiti. Masyado kang matigas ang ulo, Winona. Sabi ni Mateo, kapag hindi ka nakuha sa santong dasalan, dadaanin ka sa santong paspasan. Where's the memory card? Tanong ni Rico, ang boses ay puno ng banta habang dahan-dahang pinipitik ang apoy ng lighter. Tumingin si Winona kay Yaya Luming na nanginginig sa takot at pagkatapos ay kay Rico. Ang galit na kanina ay malamig ay biglang naglagablab sa kanyang dibdib. The memory card is somewhere you'll never find, Rico. At kung sa tingin mo ay matatakot mo ako sa apoy, nagkakamali ka. I've been living in hell since the day that woman entered our house. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na katok ang narinig sa labas ng bakod. NBI, buksan ang pinto. We have a warrant for Winona Santos. Isang nakaririmarim na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Rico. Looks like your time is up, Winona. Either you give me the card and I'll help you escape, or let them take you and rot in jail. Tumayo ng tuwid si Winona, inayos ang kanyang nagulong jacket at tiningnan si Rico nang may pandiri. I'd rather be a prisoner of the law than a slave to people like you. Lumingon si Winona kay Ben at bumulong, ingatan mo ang card. Whatever happens, don't give it to them. Habang dahan-dahang bumubukas ang wasak na pinto at pumapasok ang mga silaw ng flashlights ng mga autoridad, isang huling tanong ang sumagi sa isipan ni Winona. Sino nga ba ang tunay na nakapit siya, na nakaposes ang mga kamay, o ang kanyang ama na nakakulong sa isang palasyo ng mga kasinungalingan? Ang bawat paghigpit ng bakal sa aking mga pulso ay tila huling pako sa kabaong ng aking pagiging anak. Pero sa gabing ito, hindi ako ang ililibing. Ang katahimikan ko ang magiging hukay para sa inyong lahat. Ang malamig na bakal ng posas ay nanunuot sa balat ni Winona habang dahan-dahan siyang inakay ng mga ahente ng NBI palabas ng wasak na pintuan ni Yaya Luming. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyang nakaparada sa labas ay nagbibigay ng isang nakalilitong liwanag sa paligid, tumatama sa mga basang kalsada at sa mukha ni Winona na nananatiling walang emosyon. Sa kabila ng kahihiyang hatid ng pagpapakulong sa harap ng kanyang mga kapitbahay, nanatiling diretso ang kanyang likod at nakataas ang kanyang noo. Nakita niya si Rico sa dilim, nagtatago sa anino ng isang puno. Ang mukha ay puno ng pagkadismaya dahil hindi niya nakuha ang memory card. Isang maliit at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Winona. Alam niyang sa sandaling ito ang takot ay wala sa kanya kundi nasa mga taong nag-frame sa kanya. Sa loob ng interrogation room ng NBI, ang paligid ay malamig at puno ng amoy ng lumang papel at kape. Ang puting liwanag mula sa kisame ay tila gustong hubaran ang bawat lihim na itinatago ni Winona. Sa harap niya ay nakaupo si Agent Aranas, isang lalaking may matatalas na mata na tila kayang bumasa ng bawat kasinungalingan. Miss Santos, the evidence against you is overwhelming. Ang mga pirma mo ay naroon sa bawat wire transfer patungo sa mga shell company sa Singapore. Bakit mo ito ginawa sa sarili mong pamilya? Tanong ni Aranas habang nilalatag ang mga dokumento sa mesa. Tumingin ng diretso si Winona sa mga mata ng ahente. Hindi siya kumurap, hindi siya nanginginig. Agent Aranas, I built that company with my own sweat and blood. Bakit ko nanakawan ng isang bagay na ako naman ang nagmamay-ari sa hinaharap? If I wanted money, I would have just asked my father. He gives it away so easily to strangers anyway. Then explain these documents, git ni Aranas. Those documents are a masterpiece of forgery, agent. O marahil mga dokumento iyan na pinapirmahan sa akin sa gitna ng pagod at tiwala. Sagot ni Winona, ang kanyang boses ay kalmado na parang dagat bago ang isang unos. Pero bago niyo ituloy ang interrogation na ito, may gusto akong ipakita sa inyo. Consider it a gift from a person who has nothing left to lose. Dahan-dahang inilapit ni Winona ang kanyang mga kamay na may posas sa mesa. Tingnan niyo ang audit trail ng huling transfer. Look at the IP address. It didn't come from my office. It came from a private lounge in Resorts World Manila. At noong gabing yon, naroon ang aking amay na si Doña Conchita at ang abogadong si Mateo Valderrama. Nakita ni Winona ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Aranas
Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang gumapang sa isipan ng ahente. Alam ni Winona na ang mga ahente ng NBI ay hindi basta-basta naniniwala, ngunit ang kanyang pagiging kampante ay isang sandata na hindi nila inaasahan mula sa isang suspek. Hindi lang yon, Agent Camp. Dagdag ni Winona ang kanyang boses, ay bumaba sa isang bulong na puno ng autoridad. The money didn't stay in Singapore. It was moved again. Follow the trail to a medical facility in Switzerland. Ang pangalang nakarehistro bilang benefactor, hindi ako. It's a trust fund managed by Mateo Valderrama under a pseudonym. Sa labas ng interrogation room sa loob ng kanyang mamahaling opisina, nakatanggap si Mateo ng isang tawag. Habang pinitik niya ang kanyang gintong lighter, upang magsindi ng sigarilyo, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang usok ay dahan-dahang lumabas sa kanyang bibig, ngunit hindi nito maalis ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ano, hindi nakuha ni Rico ang card? Sigaw ni Mateo sa kabilang linya. You idiots! Kapag nakita ng NBI ang laman niyon, hindi lang si Conchita ang babagsak. Isasama niya ako sa impyerno. Biglang nakarinig si Mateo ng isang mahinang tunog ng notification mula sa kanyang computer. Isang mensahe ang lumitaw sa kanyang screen, isang encrypted email na walang subject. Nang buksan niya ito, isang video ang automatikong nag-play. Ito ay isang live stream mula sa loob ng interrogation room ng NBI. Nakita niya si Winona na nakatingin ng diretso sa camera, tila alam niyang nanonood siya. Ang bawat salitang binitawan ni Winona kay Agent Aranas ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Mateo. I'm giving you 48 hours, Agent Aranas. Wika ni Winona sa video, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng tagumpay. Verify the Swiss accounts. Kapag napatunayan nyo ang sinabi ko, I want a full immunity. At kapalit nyon ibibigay ko sa inyo ang mismong taong nag-utos ng lahat ng ito. Pinatay ni Mateo ang monitor sa tindi ng galit, ang tunog ng pagbagsak ng kanyang keyboard sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngunit sa gitna ng kanyang puot, isang mas malalim na takot ang lumitaw. Paano nalaman ni Winona ang tungkol sa Switzerland? At sino ang nagbibigay sa kanya ng access upang makapag-stream ng video mula sa loob mismo ng pasilidad ng gobyerno? Habang si Winona ay ibinabalik sa kanyang selda, ang dilim ng koridoro ay hindi na tila nakatatakot para sa kanya. Ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos ay tila isang martsa patungo sa kanyang muling pagkabuhay. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin, tila isang sumpa para sa kanyang mga kaaway. Sino nga ba ang tunay na nakabilanggo sa gabing ito? Siya na nasa loob ng selda o silang mga nasa labas na ngayon ay hindi na makatulog dahil sa takot na ang bawat anino ay ang kanyang naghihiganting alaala. Ang marangyang mansyon na dati ay puno ng liwanag at amoy ng sariwang bulaklak ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa semento at ginto. Nakabibingi ang katahimikan sa loob ng bahay ni Donato Santos, isang katahimikang hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng unti-unting pagkabulok ng lahat ng kanyang pinahalagahan. Sa loob ng kanyang madilim na master bedroom, nakaupo si Donato sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakapa ang switch ng lampu. Ngunit walang liwanag na lumabas. Naputulan na sila ng kuryente dahil ang huling bill na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso ay hindi nabayaran ng bill na laging automatikong binabayaran ni Winona mula sa kanyang personal na account. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang likuran. Ang init ng gabi sa Quezon City ay nanunuot sa bawat sulok ng silid, tila gustong saksakin ang kanyang matandang katawan. Winona, bulong ni Donato sa dilim, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Naalala niya ang bawat gabi na pag-uwi niya laging may nakahandang mainit na tsaa at ang kanyang mga gamot na maayos na nakaset sa ibabaw ng lamesa. Ngayon tanging ang tuyong hangin at ang amoy ng alikabok ang kanyang kasama. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Conchita, hindi man lang kumatok. Kahit sa dilim, ramdam ni Donato ang galit na bumubuga mula sa babaeng ito. Ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas ay parang tunog ng isang hayop na naghahanap ng makakain. Donato, bakit hindi ka pa tumatawag sa bangko? Sabi ng mga tauhan sa peninsula, hindi pa rin nababayaran na ang balanse ng party mo. My reputation is at stake here. Pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko dahil ang yaman-yaman natin, pero hindi tayo makabayad ng bill. Sigaw ni Conchita, ang kanyang boses ay matinis at puno ng pag-uutos. Conchita, wala tayong cash.
Alam mong si Winona ang humahawak ng lahat ng liquid assets ng kumpanya. At, ngayon ay nasa NBI siya dahil sa inyo. Mahinang sagot ni Donato, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Dahil sa amin, Donato, huwag kang maging ulyanin. Magnanakaw ang anak mo. It's her fault we are in this mess. Now find a way. Sell your properties. Ibenta mo ang lupain sa Batangas. Giit ni Conchita habang marahas na binubuksan ang cabinet ng mga gamot ni Donato. Kumuha si Conchita ng isang maliit na bote at isang baso ng tubig. O uminom ka na ng gamot mo para tumahimik ka na. Kailangan mong lumakas para maasikaso mo ang paglilipat ng titulo sa pangalan ko. Dahan-dahang kinuha ni Donato ang baso. Ngunit bago pa man niya maingat na mailapit ang tableta sa kanyang bibig, naalala niya ang bilin ni Winona noong nakaraang buwan. Papa, laging tingnan ang kulay ng gamot mo. Kapag naging maputla ang asol, huwag mong iinumin. I'll be the one to check it for you. Tiningnan ni Donato ang gamot sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatama mula sa bintana. Ang asul na tableta ay tila may bahid ng puting pulbos, isang bagay na hindi dapat naroon. At ang amoy may kakaibang tamis na tila hindi pamilyar. Bakit parang iba ang amoy nito, Conchita? Tanong ni Donato. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa isang kutob na ayaw niyang tanggapin. Biglang nagbago ang mukha ni Conchita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at mabilis niyang hinablot ang baso mula sa kamay ni Donato, naging sanhi upang tumapo ng tubig sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng baso sa makapal na carpet ay hindi narinig, ngunit ang biglang pagtahimik ni Conchita ay mas nakatatakot. Masyado ka ng maraming tanong, Donato. Just drink it and die slowly like you're supposed to. Bulong ni Conchita. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang mapagmahal na asawa, kundi ang boses ng isang demonyong matagal nang nagtatago sa likod ng magandang mukha. You think you're still the king of this house, no? Without Winona, you're just a dying old man holding a useless title. Tumalikod si Conchita at lumabas ng silid, marahas na isinara ang pinto. At narinig ni Donato ang tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas. Ikinulong siya ng sarili niyang asawa sa loob ng kanyang sariling kwarto. Nanginginig na gumapang si Donato patungo sa kanyang drawer. Hinanap niya ang kanyang emergency phone, ang lumang model na ibinigay ni Winona na hindi alam ni Conchita. Sa ilalim ng mga lumang medyas nahanap niya ito. Ngunit nang buksan niya ang inbox, isang mensahe ang bumati sa kanya na nagmula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay naglalaman ng isang litrato. Isang screenshot ng bank transfer ni Conchita patungo sa isang gambling site at isang dokumento ng last will and testament na may pirma niya, ngunit alam ni Donato na hindi siya ang pumirma niyon. Ang petsa ng dokumento ay kahapon lamang ang araw na sinampal niya si Winona. Diyos ko, ano ang nagawa ko sa anak ko? Iyak ni Donato. Sa dilim ang kanyang mga luha ay pumatak sa screen ng cellphone. Biglang may narinig siyang mahinang kaluskos sa ilalim ng kanyang kama. Isang maliit na itim na envelope ang naroon, tila sadyang inilagay ni Winona bago ito tuluyang lumayas. Nang buksan niya ito, isang liham ang bumungad sa kanya na nakasulat sa sulat kamay ng kanyang yumaong asawa, ang ina ni Winona. Ano ang nilalaman ng liham na tila itinago ni Winona sa loob ng maraming taon? At makakaligtas ba si Donato sa loob ng mansyong naging kulungan niya bago pa tuluyang maisakatuparan ni Conchita ang kanyang huling plano? Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng paglimot. Ang iba ay kailangang buksan muli upang tuluyang malinis ang lason ng kahapon. Ang mga salitang ito ay tila isang malamig na bulong sa isipan ni Winona habang nakaupo siya sa matigas na semento ng kanyang selda. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa maliit na rehas, nagbibigay ng mahahabang anino na tila mga daliring pilit siyang inaabot. Sa bawat paghinga niya, nanunuot ang amoy ng kinalawang na bakal at lumang pintura, isang matinding kaibahan sa amoy ng mga mamahaling pabango at sariwang bulaklak na kinalakhan niya. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, ang kanyang puso ay nananatiling matatag, tila isang brilyante na lalong kumikinang sa ilalim ng matinding pressure. Narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa labas ng koridoro, sinusundan ng pagpihit ng susi sa bakal na pinto. Bumukas ito at pumasok si Ben, dala ang isang maliit na paper bag ng pagkain, ngunit ang kanyang mukha ay punong-puno ng tension. Ate Winona, kailangan nating magmadali. I managed to talk to Agent Aranas and the Swiss accounts are being verified.
Pero may mas masamang balita. Bulong ni Ben habang iniabot ang pagkain. Putol na ang linya ng komunikasyon sa mansyon. Sinubukan kong tawagan ang emergency phone ni Donato, pero walang sumasagot. Ang sabi ng isang katulong na nakatakas ikinulong ni Conchita ang papa mo sa sarili niyang kwarto. Naramdaman ni Winona ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Sa kabila ng sampal, sa kabila ng lahat ng sakit, ang imahe ng kanyang amang nag-iisa at walang laban sa kamay ng isang demonyo ay tila isang kutsilyong bumaon sa kanyang dibdib. Ang utang na loob ay isang tanikalang mahirap talikuran, lalo na't alam niyang ang kanyang ina ay pumanaw na ang huling hiling ay ang pangalagaan ng kanyang ama. Ben, kailangan niyang mabasa ang sulat ni Mommy. I left it there for a reason. Wika ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pag-aalala. Samantala sa loob ng madilim na mansyon, binabasa ni Donato ang liham ni Elena, ang kanyang yumaong asawa. Ang bawat salita ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay, puno ng babala at pagmamahal na hindi niya pinahalagahan noong nabubuhay pa ito. Donato, mahal ko. Kung binabasa mo ito, marahil ay dumating na ang oras na ang iyong mga mata ay nabulag na ng kinang ng huwad na hiyas. Alam kong mahina ang iyong loob sa harap ng tukso, ngunit pakiusap, huwag mong hayaang madamay ang ating anak. Si Winona ang iyong kaligtasan. Siya ang may hawak ng susi sa tunay na kayamanan ng ating pamilya, hindi ang pera kundi ang dangal. Kapag dumating ang araw na tinalikuran ka ng lahat, hanapin mo ang pula sa ilalim ng puti. Doon mo malalaman ang katotohanan tungkol kay Conchita. Ang pula sa ilalim ng puti? Ulit ni Donato, ang kanyang boses ay paos at pasag. Inalala niya ang bawat sulok ng kanilang kwarto. Ang pula sa ilalim ng puti ay maaaring ang lumang vault na nakatago sa ilalim ng puting marble flooring sa kanilang walk-in closet. Gamit ang natitira niyang lakas, gumapang si Donato patungo sa closet. Ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang epekto ng laso ni Conchita ay unti-unti nang pinahihina ang kanyang puso. Nang marating niya ang vault, nanginginig niyang inilagay ang code ang petsa ng kaarawan ni Winona. Sa loob ay hindi mga alahas o pera ang nakita niya, kundi isang folder na naglalaman ng DNA results ng anak ni Conchita at ang orihinal na kasulatan ng kasal ni Conchita sa isang lalaki sa probinsya na hindi kailanman napawalang bisa. Ibig sabihin, ang kasal nila ni Donato ay isang malaking kasinungalingan, isang krimen ng bigami. Biglang narinig ni Donato ang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang mahinhin na hakbang ni Conchita. Ito ay ang marahas na paghampas ng isang matigas na bagay sa pintuan. Donato, ibigay mo sa akin ang folder. Alam kong nahanap mo na yan. Sigaw ni Rico mula sa labas, ang boses ay puno ng pagnanasang pumatay. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Masusunog din ang bahay na ito kasama mo. Ang amoy ng gasolina ay nagsimulang pumasok sa ilalim ng pinto, nanunuot sa ilong ni Donato at sa nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang takot ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanya. Balik sa NBI, tumayo si Winona at hinarap si Agent Aranas na kapapasok lang. Agent, my father is in danger. If you want the full cooperation of Santos Corporation and the testimonies that will bring down Mateo Valderrama, you have to save my father now. Conchita will burn that house down just to hide her secrets. Tiningnan ni Aranas ang determinasyon sa mga mata ni Winona. Isang sandali ng katahimikan ang namayani bago mabilis na inutos ng ahente sa kanyang mga tauhan. Prepare the team. We're heading to the Santos Mansion. Habang si Winona ay muling isinasakay sa sasakyan ng gobyerno, nakatingin siya sa madilim na langit. Isang dasal ang namutawi sa kanyang mga labi. Papa, please hold on, huwag kang susuko sa dilim. Ngunit sa gitna ng bayahe, isang malakas na pagsabog ang narinig nila mula sa direksyon ng Quezon City at ang kalangitan ay biglang nagliwanag sa kulay ng apoy. Ang bawat dila ng apoy na sumasalsal sa langit ay tila mga kamay na pilit kinukuha ang huling bakas ng aking pagkabata. Ang mansyon na dati ay simbolo ng aming karangalan ngayon ay isa ng dambuhalang sulo na tumutupok sa lahat ng kasinungalingan at sa tanging lalaking kailanman ay tinawag kong Papa. Mula sa bintana ng mabilis na sasakyan ng NBI, nakatitig si Winona sa abot tanaw na naging kulay kahel. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib. Ang lamig ng posas sa kanyang mga kamay ay hindi na niya nararamdaman. Ang tanging ramdam niya ay ang nakapapasong takot.
na baka huli na ang lahat. Ang bawat sirena na humihiwa sa katahimikan ng gabi ay tila isang panalangin na paulit-ulit na nabubura ng ingay ng hangin. Pagdating nila sa labas ng gate ng Mansion Santos, sinalubong sila ng isang nakalulunos na tanawin. Ang makapal na usok ay parang isang itim na kumot na bumabalot sa buong paligid, habang ang mga bumbero ay pilit na nilalabanan ang liyab na nagmumula sa ikalawang palapag, kung nasaan ang kwarto ni Donato. Sa labas ng bakod nagkumpulan ang mga kapitbahay at ang mga marites na tila nanonood ng isang pelikula, ang mga cellphone nila ay nakataas upang i-livestream ang trahedya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Winona si Doña Conchita. Ang babae ay nakaluhod sa damuhan, kunwaring humahagulgol habang inaalo ni Mateo. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng apoy nakita ni Winona ang totoo. Walang luha sa mga mata ni Conchita. Ang bawat paghikbi nito ay isang pag-arte, isang huling pagtatangka na magmukhang biktima sa harap ng madla. Papasipapat sigaw ni Winona nang makalabas siya sa sasakyan pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga ahente. Ang kanyang boses ay naging pause sa tindi ng emotion. Bitawan niyo ako, nasa loob pa ang papa ko. Dahan-dahang lumingon si Conchita nang marinig ang boses ni Winona. Ang kanyang mapagpanggap na mukha ay biglang napalitan ng isang nakapanunuyang ngiti na tanging si Winona lang ang nakakita. Huli na Winona, ang tila ibinubulong ng mga mata nito. Tapos na ang laro. Miss Santos, stay back, too dangerous. Sigaw ni Agent Arenas habang mabilis na naguutos sa kanyang team na pasukin ang likurang bahagi ng bahay. Ngunit bago pa man makakilos ang mga ahente, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bubong ang umalingaw-ngaw sinusundan ng paglipad ng mga baga sa hangin. Ang paligid ay naging mas lalong mainit, ang amoy ng nasusunog na kahoy at chemical ay nanunuot sa bawat hininga. Biglang sa gitna ng makapal na usok sa balkonahe, isang figura ang lumitaw. Si Donato. Nakatayo siya doon, nakasuot pa rin ng kanyang pantulog, ang kanyang mukha ay puno ng uling at dugo. Hawak-hawak niya ang folder na nakuha niya mula sa vault, itinatapat ito sa liwanag ng apoy para makita ng lahat. Donato, bumaba ka na riyan. Itapon mo ang folder na yan. Sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at takot. Ang kanyang maayos na suit ay nagusot na, at ang pawis ay dahan-dahang tumutulo sa kanyang noo. Tumingin si Donato sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Winona. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng galit at pait sa pagitan ng mag-ama. Tanging ang pagsisisi at isang tahimik na paghingi ng tawad ang namayani. Itinaas ni Donato ang folder, isang huling sakripisyo para sa katotohanang matagal niyang ipinagkait sa kanyang anak. Winona, ang katotohanan. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Donato bago siya muling nilamon ng makapal na usok at apoy na nagmula sa loob ng kwarto. Hindi papa. Ang sigaw ni Winona ay tila nagpatahimik sa buong mundo sa loob ng isang saglit. Tila isang malakas na pagsabog muli ang narinig mula sa loob, isang tangke ng gas sa kusina, ang sumabog na naging sanhi ng pagyanig ng buong pundasyon ng mansyon. Ang balkonahe kung nasaan si Donato ay dahan-dahang gumuho, nilalamon ng nagbabagang impyerno. Sa gitna ng sigawan at kaguluhan, nakita ni Winona si Rico na mabilis na tumatakas patungo sa isang nakaparadang sasakyan sa kabilang kalye. Ngunit bago pa man ito makalayo, isang mabilis na pagharurot ng sasakyan ni Ben ang humarang sa daan nito. Habang ang mga bumbero ay pilit na pinapatay ang apoy, isang katahimikan ang bumalot kay Winona. Nakaluhod siya sa kalsada, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na semento, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa nagbabagang mansyon. Ang bawat alaala ng kanyang ina, ang bawat hirap na iginugol niya sa pamilyang ito, ay tila naging abo na lamang na tinatangay ng hangin. Gont sa gitna ng abo, may isang bagay na kumikinang sa damuhan, isang piraso ng papel na tinangay ng hangin mula sa balkonahe, bago ito gumuho. Ito ay ang dulo ng DNA result, ang dokumentong magwawakas sa lahat ng kasinungalingan ni Conchita at Mateo. Sino ang makakakuha sa dokumentong ito sa gitna ng kaguluhan? At ang pinakamahalagang tanong na nagpapabigat sa puso ni Winona, wala na nga ba talagang pag-asa para kay Donato? O may huling milagro pang naghihintay sa gitna ng mga abo? Dakwa, acting ka pa rin hanggang ngayon. Tita, sayang wala ng camera ng media para kunan ng Best Actress performance mo. Tanging ang apoy na lang ang nakasaksi sa huling gabi ng mga kasinungalingan mo.
Ang boses ni Winona ay parang yelo malamig matigas at tumatagos sa buto habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa pagkakaluhod sa kalsada. Ang init ng nagbabagang mansyon ay humahalik sa kanyang likuran, ngunit sa harap niya ang mukha ni Doña Conchita ay biglang naging parang estatwa. Tumigil ang peking paghikbi ng matanda. Dahan-dahang itinuwid ni Conchita ang kanyang katawan, pinunasan ang hindi naman umagos na luha, at tiningnan si Winona ng may matinding puot. Wala ka nang kakampi, Winona. Wala na ang papa mo. Wala na ang bahay na ito. You're just a convict now, a common criminal. Itay, bulong ni Conchita, ang boses ay puno ng kamandag na tanging si Winona lang ang makakarinig sa gitna ng ingay ng mga bumbero. Sino ang maniniwala sa iyo? Look at you. Basang-basa, marumi at nakaposas. You are nothing. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Winona. Dahan-dahang ibinukas ni Winona ang kanyang palad. Doon sa gitna ng kanyang nanginginig na mga daliri ay ang kapirasong papel na tinangay ng hangin mula sa balkonahe, ang dulo ng dokumentong hawak ni Donato bago ito gumuho. Ang gilid nito ay bahagyang sunog, ngunit ang mga salitang bigami at ang pangalan ng unang asawa ni Conchita ay malinaw pa ring nababasa. Ito ba ang sinasabi mong wala, tita? Tanong ni Winona, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng apoy. Ang ebidensyang ang kasal niyo ni Papa ay isang malaking pengeng urakot, na ang buong buhay mo rito ay isang krimen. Biglang sumugod si Mateo mula sa gilid, pilit na hinahablot ang papel. Ibigay mo sa akin yan, Winona, that's corporate property. Ngunit bago pa man madapo ng mga daliri ni Mateo, ang papel, isang malakas na kamay ang humarang sa kanya. Si Agent Aranas. Huwag kang malikot, Attorney Valderrama. Marami pa tayong kailangang pag-usapan tungkol sa mga Swiss accounts na nakapangalan sa iyo. Wait, Agent. This is a misunderstanding. She's framing us. Sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay naging matinis sa tindi ng nerbiyos. Ang kanyang dating maayos na imahe ay tuluyan ng gumuho. Ang pawis ay humalo sa uling sa kanyang mukha. Kanyang mukha, ginagawa siyang mukhang isang desperadong takas. Sa sandaling iyon, ang mga marites at ang mga taong nag-iinsyoso sa labas ay biglang nagkagulo, hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa kanilang mga cellphone. Ang mga livestream na kanina ay nakatutok sa nasusunog na mansyon ay biglang napalitan ng isang video na kumakalat na parang wildfire sa social media. Look at this video. Sigaw ng isang babae sa crowd. Ito yung asawa ni Donato at ang abogado. Pinag-uusapan nila kung paano nila lalasunin ang matanda. Ito ang golden moment ni Winona. Alam niyang hindi sapat ang isang pirasong papel. Bago pa man siya madala ng NBI sa kulungan kanina, naibigay na niya kay Ben ang huling command. Ang memory card na nakuha niya kay Mateo ay hindi lamang naglalaman ng mga files, kundi isang auto-upload script na maglalabas ng lahat ng sikreto ni na Conchita sa oras na may mangyaring masama sa kanya or sa mansion. Ang malaking monitor ng isang news van na kadarating lang ay biglang nag-play ng malinaw na audio. Kailangan nating mapabilis ang pagkamatay ni Donato Mateo. Kapag nakuha na natin ang lagda niya sa bagong will, susunugin natin ang lahat ng bakas ni Winona. Ang batang iyon ay kailangang mabulok sa kulungan. Ang boses ni Conchita ay umaling-awngaw sa buong kalsada, mas malakas pa sa tunog ng mga sirena. Ang katahimikan na sumunod ay naging mas nakabibingi. Ang mga taong kanina ay nanonood lamang ay nagsimulang magbulungan ng may galit. Ang tingin ng publiko na dati ay pabor kay Conchita ay biglang nagbago, tila mga dambuhalang alon na handang lumamon sa kanya. Hayop ka, Conchita, pinatay mo ang sarili mong asawa, sigaw ng isang kapitbahay. Mamatay tao kayo. Namilog ang mga mata ni Conchita sa tindi ng takot. Lumingon siya sa paligid, naghahanap ng matatakbuhan, ngunit ang bawat sulok ay hinarangan na ng mga ahente ng NBI at ng galit na madla. Hindi totoo yan, deepfake yan, Winona, anong ginawa mo? Wala akong ginawa, tita. Hinayaan ko lang na ipakita niyo sa mundo kung sino talaga kayo, sagot ni Winona habang dahan-dahang lumalapit sa kanya si Agent Aranas. Upang tanggalin ang kanyang posas, isang senyales ng pansamantalang kalayaan para sa kanya at pagkakakulong para sa iba. Conchita Santos Mateo Valderrama, you are under arrest for bigamy, qualified theft, falsification of public documents, and arson, resulting in homicide. Deklara ni Agent Aranas habang mabilis na pinaliligiran ng mga pulis ang dalawa. Habang ikinakabit ang posas sa mga kamay ni Conchita, ang matanda ay nagsimulang magwala.
Ang kanyang mamahaling alahas ay nalaglag sa putikan at ang kanyang mukha ay puno ng uling at luha ng tunay na desperasyon. Hindi ito maaari, Mateo, gawin mo ang paraan. I'm the mistress of this house. Shut up, Conchita, kasalanan mo ito. Sigaw ni Mateo habang isinasakay siya sa magkahiwalay na sasakyan ng pulis. Ang kanilang pagkampi ay nauwi sa panunumbat sa loob lamang ng ilang minuto. Naiwang nakatayo si Winona sa harap ng nagbabagang abo ng kanyang nakaraan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak muli marahan at tila naglilinis sa dumi ng gabi. Tumingin siya sa itaas sa balkonaheng wala na doon. Sa kabila ng tagumpay ang kanyang puso ay nananatiling durog. Walang halaga ang yaman, walang saysay ang hustisya, kung ang tanging pamilyang meron siya ay nawala na sa gitna ng apoy. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang bumbero ang tumakbo palabas mula sa likuran ng bahay hiningal at may bitbit na balita. May nahanap kami sa ilalim ng bumagsak na hagdan. May survivor. Ang mundo ni Winona ay tila huminto. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis na tila sasabog ang kanyang dibdib. Survivor, sino, sabihin niyo sa akin? Tumuro ang bombero sa isang stretcher na dahan-dahang inilalabas mula sa makapal na usok. Ang puso ni Winona ay parang pinipiga. Si Donato ba ito o ang driver na hindi rin nakalabas? Habang papalapit ang stretcher, nakita ni Winona ang isang sunog na kamay na pilit na umaabot sa hangin. May hawak na isang maliit basang-basa, ngunit buong-buong litrato, ang litrato ni Winona noong sanggol pa siya kasama ang kanyang tunay na ina. Papat pa siya, bulong ni Winona, ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na tumakbo patungo sa stretcher. Ang bawat hakbang niya sa maputik na damuhan ay tila isang pagtakbo patungo sa isang himalang hindi niya inasahan. Critical ang lagay niya, Miss Santos. Maaring nakaligtas siya sa apoy pero ang usok na pumasok sa kanyang baga at ang pinsala sa kanyang puso ay hindi madaling lampasan. Ang boses ng doktor sa loob ng emergency room ay tila isang malamig na hatol na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo ni Winona. Sa labas ng pinto, nakaupo si Winona sa isang matigas na silya ng ospital. Ang kanyang damit na panggabi na dati ay marangya at kumikinang ngayon ay punong-puno ng uling punit-punit at basa ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa imahe ng kanyang amang dahan-dahang inilalabas mula sa nagbabagang mansyon. Ang bawat buntong hininga niya ay may kasamang amoy ng usok, isang paalala ng impyernong kapwa nila pinagdaanan. Isang nurse ang lumapit sa kanya, may dalang maliit na plastic na supot. Miss, ito po ang mga gamit na nakuha namin sa bulsa ng pasyente. Mahigpit po niyang hawak ang mga ito noong nakuha siya sa ilalim ng hagdan. Dahan-dahang kinuha ni Winona ang supot. Sa loob ay naroon ang sunog na litrato nila noong sanggol pa siya at isang maliit na susi na may nakasabit na medalyon. Ang medalyong iyon ay pag-ari ng kanyang ina, isang bagay na akala niya ay matagal nang ninakaw o itinapon ni Conchita. Nang buksan niya ang medalyon, may isang maliit na papel na nakatago sa likod ng larawan ni Elena. Ito ay isang sulat kamay na resibo ng isang safety deposit box sa isang bangko na hindi alam ni Winona. Ang petsa ay noong mismong araw na pumasok si Conchita sa kanilang buhay. Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Winona. Ano ang itinago ni Donato sa loob ng maraming taon na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling kaligtasan sa gitna ng apoy? Winona, isang familiar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Agent Arenas kasama si Ben, ang mukha ng ahente ay seryoso, walang bakas ng pagod sa kabila ng magdamag na operasyon. Agent, kumusta ang kaso, na saan sina Conchita at Mateo? Tanong ni Winona, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Nasa kustodya na sila. Hindi na sila makakatakas dahil sa dami ng ebidensyang inilabas ni Ben mula sa memory card. Pero may kailangan kang malaman, wika ni Arenas habang may iniabot na report. Si Mateo, bago siya dalhin sa selda may ibinulong siya. Sabi niya, ang regalo niya para sa iyo ay hindi matatapos sa apoy. Anong ibig niyang sabihin? May isa pa silang kasabwat, Winona. Isang taong hindi namin inaasahan. Ang transfer ng pera sa Switzerland ay hindi lang para sa anak ni Conchita. May bahagi ng pondo na napunta sa isang local na account, isang account na ang may-ari ay ikaw rin ang pumirma bilang guarantor. Nanigas si Winona sa kanyang kinatatayuan. Alam niyang wala siyang pinirmahang anuman, maliban sa mga dokumentong dinala ni Mateo.
Ngunit ang katotohanang may isa pang taong gumagamit ng kanyang pangalan ay tila isang bagong bitag na handang sumakmal sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang doktor. Ang ekspresyon nito ay puno ng pagmamadali. Miss Santos, nagising ang papa mo. Hinahanap ka niya. Pero kailangan mong maging mabilis. Ang kanyang blood pressure ay pababa ng pababa. Tumakbo si Winona sa loob ng silid. Ang tunog ng mga makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali. Nakita niya si Donato, puno ng benda ang katawan, ng mga mata ay hirap na bumubukas. Nang makita si Winona, pilit na itinaas ni Donato ang kanyang sunog na kamay. Winona, anak! Bulong ni Donato, ang boses ay halos isang hangin na lamang. Patawad, nabulag ako. Ang susi. Gamitin mo ang susi. Papa, huwag mo nang isipin yon. Magpahinga ka muna. Iyak ni Winona habang hinahawakan ang malamig na kamay ng kanyang ama. Hindi, kailangang malaman mo, hindi ikaw ang tunay na. Bago pa matapos ni Donato ang kanyang sasabihin, ang mahabang tunog ng flatline ay umalingaw sa buong silid. Ang kamay ni Donato ay dahan-dahang lumaylay mula sa pagkakahawak ni Winona. Ang katahimikang sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya. Papa, huwag! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Papa, gising! Sigaw ni Winona. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maputlang mukha ni Donato. Ngunit wala nang tugon. Ang lalaking tinalikuran siya, ang lalaking sinampal siya ay namatay. Napilit siyang iniligtas at pilit na may ibinubunyag na katotohanang tila mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Habang ang mga nurse ay dahan-dahang inilalayo si Winona sa kama, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa susi sa loob ng plastic na supot. Anong katotohanan ang hindi natapos ni Donato? Hindi ikaw ang tunay na. Ano ang ibig sabihin ng huling salita ni Donato? At sino ang misteryosong kasabwat na tinutukoy ni Mateo na hanggang ngayon ay malaya pa rin at may hawak sa kapalaran ni Winona? Ang huling hininga ni Papa ay tila isang pinto na nagsara sa lahat ng aking nalalaman, ngunit ang susi na iniwan niya ay isang marahas na bukang liwayway na pilit gumigising sa akin mula sa isang magandang panaginip. Paano mo tatanggapin ang katotohanan kung ang pundasyon ng iyong buong pagkatao ay gawa lamang pala sa mga lihim at pagkakanulo? Sa loob ng malamig at puting pasilyo ng morgue, nakatayo si Winona sa harap ng isang saradong pinto. Ang amoy ng antiseptic ay nanunuot sa kanyang ilong, tila gustong burahin ang amoy ng usok at sunog na dumidikit pa rin sa kanyang buhok. Wala na ang ingay ng mga sirena, wala na ang sigaw ni Conchita. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling mababaw na paghinga at ang mahinang tunog ng kanyang mga hakbang sa makintab na sahig. Hawak niya ang supot ng mga gamit ni Donato. Ang maliit na susi ay tila bumibigat sa bawat segundo, parang isang tipak ng ginto na naging tingga. Lumapit si Ben sa kanya, ang mukha nito ay puno ng pakikiramay. Ate, kailangan mo munang magpahinga. Kami na ni Agent Aranas ang bahala sa mga papeles para sa burol. Hindi ako pwedeng huminto, Ben. Tugon ni Winona, ang kanyang boses ay tuyot at walang kulay. Ang huling sinabi ni Papa, hindi ako makakatulog hanggat hindi ko malalaman kung ano ang ibig niyang sabihin. I am not his daughter. Yan ba ang gusto niyang sabihin, na ang lahat ng sakripisyo ko ay para sa isang pamilyang hindi ko naman talaga dugo? Hinawakan ni Ben ang balikat ni Winona upang pakalmahin ito. Ate, kahit anong lumabas sa bank box na iyon, ikaw pa rin si Winona Santos. Ikaw ang nagligtas sa kumpanya. Ikaw ang nagpabagsak kay Conchita. Pero sino ako kung wala ang pangalang Santos? Kaya bulong ni Winona sa hangin. Kinabukasan, sa ilalim ng maulap na langit, nagtungo si Winona sa isang lumang bangko sa eskolta. Ang gusali ay luma na may mga haligi na gawa sa marmol at isang atmosphere na tila nakulong sa nakaraan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang matandang manager na tila matagal nang naghihintay. Miss Santos, matagal nang ibinili ng papa niyo na sa sandaling ibigay niya ang susing ito, dapat ay agad ninyong mabuksan. Ang safety deposit box number 0912. Wika ng manager habang iginigya siya sa isang vault na nasa ilalim ng lupa. Ang bawat pagbaba nila sa hagdan ay tila isang paglubog sa kailaliman ng kanyang sariling kasaysayan. Nang marating nila ang maliit na bakal na kahon, nanginginig ang mga daliri ni Winona habang ipinapasok ang susi. Ang tunog ng pag-ikot ng trangka ay tila isang hatol.
Dahan-dahan niyang hinila ang drawer. Sa loob ay walang pera, walang alahas. Tanging isang lumang brown envelope na may selyo ng isang kilalang ampunan sa labas ng Maynila. 30 taon na ang nakalilipas. Sa tabi nito ay isang sulat na galing sa kanyang ina si Elena. Binuksan ni Winona ang envelope. Ang unang papel na bumulaga sa kanya ay isang adoption decree. Nakasaad doon na si Winona ay hindi anak ni Elena at Donato. Siya ay anak ng kapatid ni Elena na pumanaw sa isang aksidente ilang araw matapos siyang isilang. Kinuha siya ng mag-asawang Santos upang iligtas sa hirap, ngunit may isang kondisyon na nakasulat sa likod ng dokumento. Huwag hayaang malaman ni Donato na ang bata ay hindi galing sa kanyang sariling binhi dahil ang kanyang pride ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagmamahal. Napaupo si Winona sa malamig na sahig ng vault. Ang bawat salita ay tila isang sampal na mas masakit pa sa natanggap niya sa Peninsula Hotel. Ibig sabihin alam ng kanyang ina ang lahat ngunit namatay itong dala ang lihim. At si Donato nalaman lamang nito ang totoo nang magkasakit ito at kailangang dumaan sa mga blood test. Kaya pala ganoon kadaling itakwil siya ni Donato nang dumating si Conchita. Dahil sa loob ng matandang lalaki, si Winona ay isang paalala ng kanyang sariling kawalan ng kakayahang magkaanak. May isa pang papel sa ilalim ng envelope, isang listahan ng mga shares ng kumpanya, ngunit hindi ito shares ng Santos Corporation. Ito ay mga shares ng isang international shipping line na ang tunay na may-ari ay ang pamilya ng kanyang tunay na ina. Isang yaman na sadyang itinago ni na Elena at Donato upang manatili si Winona sa kanilang tabi bilang kanilang tagapagmana. Pinagnakawan niyo ako at tatabaman ko. Bulong ni Winona ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga dokumento. Hindi lang pangalan ang ibinigay niyo sa akin. Ninakawan niyo ako ng pagkakataong malaman kung sino talaga ako. Biglang tumunog ang earpiece ni Winona. Ang boses ni Agent Aranas ay puno ng babala. Winona, lumabas ka na riyan. We just tracked the third accomplice. Hindi siya tauhan ni Mateo. Siya ang head of security ng mismong bangko na kinaroroonan mo ngayon. He's been on Conchita's payroll for years. Bago pa makatayo si Winona, narinig niya ang tunog ng mabigat na bakal na pinto ng vault na dahan-dahang sumasara. Ang liwanag sa loob ay biglang nag-flicker at namatay. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Winona ang isang boses mula sa intercom ng silid. Masyado kang maraming nalaman, Winona. Sabi ni Doña Conchita, kung hindi ka makukuha sa kulungan o sa apoy, sapat na ang ibaon ka sa ilalim ng lupa, kasama ang iyong mga dokumento. Ang boses ay familiar. Ito ang driver na naghatid sa kanya ng sulat ni Donato sa parking lot noong nakaraang gabi. Ang taong inakala niyang nagmamalasakit ay ang huling mitsa na magwawakas sa kanyang buhay. You're trapped, Winona. In 3 minutes, the oxygen suppression system will activate. Goodbye, Miss Santos, or whoever you are. Habang ang hangin sa loob ng vault ay nagsisimulang uminit at ang tunog ng pagbuga ng gas ay umalingaw-ngaw, hinigpitan ni Winona ang hawak sa mga papeles ng kanyang tunay na pagkatao. Hanggang sa huli, ang pamilyang Santos ay tila gustong bawiin ang bawat hininga niya. Ngunit sa gitna ng desperasyon, napansin niya ang isang maliit na pulang switch. Sa ilalim ng mesa ng manager, isang emergency manual override na matagal nang kinalawang. Makakalabas ba si Winona sa bakal na kulungang ito bago maubos ang kanyang hininga? At kung makakaligtas siya, ano ang gagawin niya sa katotohanang ang lahat ng kanyang ipinaglaban ay isang malaking kasinungalingan? Hindi ako isang Santos, pero bakit ang hapdi ng bawat latay ng pamilyang ito ay tila nakaukit na sa aking mga buto? Paano niyo nagawang itago ang aking hininga sa loob ng isang kasinungalingan habang ang aking tunay na ina ay naghihintay sa kabilang buhay? Ang hangin sa loob ng vault ay unti-unting nagiging manipis. Parang isang dambuhalang kamay na dahan-dahang sumasakal sa leeg ni Winona. Ang bawat paglanghap niya ay tila humihigop ng apoy tuyot at walang buhay. Sa gitna ng kadiliman, mahigpit niyang yakap ang mga dokumentong nagpapatunay na ang kanyang buong buhay ay isang sining ng pagkukunwari. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo, humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Kailangang mabuhay. Hindi para sa mga Santos, kundi para sa babaeng nagbigay sa akin ng pangalan na kailanman ay hindi ko narinig.
Bulong ni Winona ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hangin. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, kinapa niya ang ilalim ng mesa ng manager. Doon naramdaman niya ang malamig at kinalawang na switch. Ang pagpihit niya sa bakal ay nagdulot ng isang matinding sakit sa kanyang mga kuko, ngunit wala siyang pakialam. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gear sa loob ng dingding ay tila isang mabagal na pintig ng puso na pilit bumabangon mula sa kamatayan. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman ni Winona sa sahig, kasunod ang tunog ng pagdaloy ng sariwang hangin mula sa mga vent sa itaas. Ang bawat hininga niya ay parang isang himala malamig at nagbibigay ng bagong lakas. Sa kabilang panig ng makapal na pinto, narinig niya ang mga sigaw at ang tunog ng marahas na pagbukas ng mga trangka. Winona, Winona, naririnig mo ba ako? Ang boses ni Ben ay puno ng takot at pag-asa. Nang dahan-dahang bumukas ang dambuhalang pinto ng vault, bumungad ang liwanag na tila sumusugat sa kanyang mga mata. Nakita niya si Agent Aranas na hawak-hawak ang head of security ng bangko, ang lalaking nagtangkang ibaon siya sa limot. Ang lalaki ay nakaluhod sa sahig, ang muka ay puno ng takot, habang nakaposas ang mga kamay. Ate Winona. Agad na lumapit si Ben at binalot siya ng isang makapal na jacket. Diyos ko, akala ko huli na kami. Hindi nagsalita si Winona. Tiningnan niya si Agent Aranas, pagkatapos ay ang lalaking taksil. Sana ay sapat ang ibinayad sa iyo ni Conchita para sa iyong kaluluwa. Dahil sa sandaling ito, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyong lahat. Isang linggo ang lumipas. Ang mansyon ng mga Santos ay isa na lamang tumpok ng mga itim na bato at abo. Nakatayo si Winona sa harap ng gumuhong gate, pinagmamasdan ang mga trabahador na dahan-dahang nililinis ang mga labi ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng sunog ay naroon pa rin nananatili sa hangin, tila ayaw pa ring lumisan. Tapos na po ang inventory ng mga nakuha sa loob, Miss Winona, wika ni Yaya Luming, habang lumalapit may hawak na isang basong tubig. Wala na pong natira sa mga kagamitan. Lahat ay naging abo. Mabuti na iyon, Yaya, sagot ni Winona. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Ang mga gamit ay napapatan, pero ang kapayapaan ay hindi. Yaya, gusto kong gamitin mo ang perang ibinigay ko sa iyo. Bumalik ka na sa probinsya. Magtayo ka ng sarili mong munting negosyo. Ayaw ko nang madamay ka pa sa gulo ng mundong ito. Pero paano ka, Hija, saan ka pupunta? Umiiyak na tanong ng matanda. Isang matamis at payapang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Winona. Pupunta ako kung saan ako nararapat. Gagamitin ko ang mga shares na iniwan ng tunay kong ina upang bumuo ng isang bagong kumpanya. Isang kumpanyang walang bahid ng pangalang Santos. Sa huling hapon ng paglilinis, isang trabahador ang lumapit kay Winona. May dala itong isang maliit na metal box na nakaligtas sa apoy dahil nakabaon ito sa ilalim ng pundasyon ng fireplace. Miss, nahanap po namin ito sa pinakailalim. Mukhang matagal na itong nandoon. Nang buksan ni Winona ang kahon, hindi niya inaasahan ang makikita. Ito ay ang original diary ng kanyang ina, si Elena. Sa huling pahina may isang petsa na nakasulat ang petsa kahapon. Isang sulat na tila sadyang isinulat para sa araw na ito. Winona, aking anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natupad na ang aking kinatatakutan. Huwag kang magalit kay Donato. Ginawa niya ang lahat para protektahan ka, kahit sa paraang alam niyang mali. Pero may isang tao pang dapat mong pasalamatan. Ang taong nagbigay sa amin sa iyo sa gitna ng ulan. Napatigil ang tibok ng puso ni Winona nang makita ang pangalang nakasulat sa dulo ng pahina. Isang pangalang hindi niya inaasahan, isang pangalang magbubukas ng isang bagong kabanata na hindi pa niya handang harapin. Sino ang misteryosong tao na nagbigay kay Winona sa pamilya Santos? At ano ang kinalaman ng taong ito sa lahat ng trahedyang nangyari sa kanyang buhay? Ang bawat rehas na bakal ay tila isang guhit na naghihiwalay sa aking nakaraan at sa aking hinaharap. Hindi ang mga pader na ito ang tunay na kulungan, kundi ang mga lihim na ating ipinilit itago sa loob ng maraming taon. Ang amoy ng luma at basang semento ay nanunuot sa bawat hininga ni Winona habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo ng piitan. Ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos ay lumilikha ng isang matunog na echo sa paligid, tila isang martsa ng katarungan na matagal nang inaasam. Wala na ang marangyang damit, wala na ang mga liliya. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sariling dangal at ang katotohanang sa wakas ay malaya na siya sa mga tanikala ng pamilya Santos.
Sa kabilang panig ng makapal na salamin, nakita niya si Doña Conchita. Ang babaeng dati ay punong-puno ng ginto at kayabangan ngayon, ay suot ang isang kulay kahel na uniforme na tila isang maruming selyo ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlalalim puno ng puot at desperasyon. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Ang boses ni Conchita ay garalgal matinis at puno ng pait. Akala mo ba nanalo ka na, Winona? Kahit anong gawin mo, isa ka lang bastarda sa paningin ng mundo. Isang ampon na walang tunay na pinagmulan. Nanatiling tahimik si Winona. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, tila isang lawa na hindi natitinag ng anumang bagyo. Hindi niya binigyan si Conchita ng reaksyong inaasam nito, ang galit o ang sakit. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamasakit na sampal na maaari niyang ibalik. Isang katahimikang nagsasabing hindi na mahalaga ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda. Alam ko na ang lahat, Tita Kim Mosto. Mahinang wika ni Winona, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi na kailangan pang sumigaw. Alam ko ang tungkol sa iyong unang asawa. Alam ko ang tungkol sa anak mo sa Singapore. At alam ko rin na hindi ako isang santos. Bahagyang natigilan si Conchita, ang kanyang mga kamay na nakadikit sa salamin ay nagsimulang manginig. Pero ang pinakamahalagang nalaman ko, pagpapatuloy ni Winona, ay ang katotohanang mas may puso pa ang isang estranghero kaysa sa iyo. Iiwan kita rito, Conchita. Kasama ang iyong mga alaala at ang iyong kasamaan. Huwag mo nang asahang maririnig mo pa ang aking pangalan. Mula sa araw na ito, patay na ang Winona Santos na kilala mo. Tumayo si Winona at tinalikuran ang babaeng naging impyerno ng kanyang buhay. Ang mga sigaw at pagmumura ni Conchita mula sa loob ay tila naging mahinang ingay na lamang na tinatangay ng hangin habang lumalabas siya sa gusali patungo sa liwanag ng araw. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ni Winona ang kanyang sarili sa isang tahimik na sementeryo. Ang damo ay sariwa at luntian, at ang amoy ng mga kandila at sariwang bulaklak ay nagbibigay ng isang kakaibang kapayapaan. Huminto siya sa harap ng dalawang puntod, sina Elena at Donato. Inilapag niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng marmol. Ang bawat paghaplos niya sa pangalan ni Elena ay tila isang paghingi ng tawad at pasasalamat. Patawad kung kailangan kong bitawan ang inyong pangalan, bulong niya. Pero kailangan kong hanapin ang aking sariling liwanag. Binuksan muli ni Winona ang diary ni Elena na nakuha niya sa mansyon. Ang pangalang nakasulat sa dulo ng huling pahina ay tila nagniningning sa ilalim ng sinag ng hapon. Eduardo Valderrama. Ang apelidong iyon ay tila isang malakas na kulog sa kanyang isipan. Valderrama. Ang apelido ni Mateo. Hindi ito maaari, hiningal na sabi ni Winona habang binabasa ang mga huling pangungusap sa diary. Si Eduardo ang nagligtas sa iyo mula sa trahedya ng iyong tunay na ina. Siya ang tunay na nagmamahal sa iyo, Winona. At ang lihim na ito ang dahilan kung bakit pilit siyang inilalayo ni Conchita sa ating buhay. Kung si Eduardo Valderrama ang nagbigay sa kanya sa mga santos, ano ang tunay na ugnayan niya kay Mateo? Sila ba ay magkadugo? O ang pagkakanulo ni Mateo ay bahagi ng isang mas malalim at mas madilim na plano na nagmula pa sa kanilang mga magulang? Isang pamilyar na tunog ng pagtapak ng sapatos sa tuyong dahon ang narinig ni Winona mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking may edad na may mga matang puno ng kalungkutan, ngunit may pamilyar na kislap ng pagkilala. Ang lalaking kamukhang-kamukha ni Mateo, ngunit may aura ng kabutihan na kailanman ay hindi nakita ni Winona sa abogadong taksil. Winona, wika ng matanda, ang boses ay puno ng panginginig. Matagal na kitang hinahanap. Ako ang iyong Tito Eduardo. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng puzzle ay tila nahulog sa tamang lugar, ngunit kasabay nito ang isang bagong katanungang nagpapabigat sa kanyang puso. Kung si Eduardo ang kanyang tagapagligtas, bakit ang sarili nitong anak na si Mateo ang naging mitya ng kanyang pagbagsak? Mayroon bang mas malaking sakripisyo na kailangang gawin si Eduardo upang protektahan ang isang lihim na maaaring sumira sa kanilang dalawa? Ang bawat patak ng luha ay tila isang butil ng ulan na nagdidilig sa isang bagong sibol na pag-asa. Hindi man ako nagsimula sa isang pamilyang tunay na nagmamahal, natutunan ko namang buuin ang aking sarili mula sa mga pira-pirasong alaala ng katotohanan. Nakatayo si Winona sa harap ni Eduardo Valderrama
Ang lalaking ang mga mata ay tila isang salamin ng kanyang sariling nakaraan. Ang hangin sa sementeryo ay humihihip ng banayad tinatangay ang amoy ng sariwang damo at ang nananatiling bango ng mga bulaklak sa puntod ni Elena. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Eduardo ay tila isang maso na bumabasag sa huling pader ng kasinungalingan sa buhay ni Winona. Your mother was my sister Maria. Simula ni Eduardo ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng isang matandang pusong matagal na nagkimkim ng lihim. She was young, full of life, but she fell in love with the wrong man. Nang mamatay siya sa panganganak sa'yo, wala akong ibang mapuntahan. Our family was in ruins, Winona. Mateo's mother was sick and I was drowning in debts. I knew Elena Santos was a good woman and she was desperate for a child. I gave you to them not because I didn't want you, but because I wanted you to have a life that I couldn't provide. Nanigas si Winona sa kanyang kinatatayuan. Ang katotohanang siya ay isang Valderrama, ang dugong nananalaytay sa kanya, ay kapareho ng dugong nananalaytay sa taong sumira sa kanya, ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Kaya pala ganoon na lamang ang galit ni Mateo sa akin. He knew, didn't he? Tumango si Eduardo habang pinupunasan ang kanyang mga luha. He found out the truth years ago. He thought that by giving you away, I chose you over him. Nakita niya ang bawat pag-asenso mo bilang isang Santos, habang siya ay lumalaking puno ng inggit. When Conchita approached him, it was the perfect opportunity for him to take everything he thought was rightfully his, the shipping shares of your mother that I kept for you. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Winona. Ang lahat ng galit niya kay Mateo ay napalitan ng isang matinding awa. Ngunit ang awa ay hindi sapat upang burahin ang mga kasalanan. Dahan-dahang kinuha ni Winona ang mga dokumento ng shipping shares mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Eduardo. I don't want this, Tito Eduardo, wika ni Winona, ang kanyang boses ay matatag. I don't want the Valderrama legacy, and I certainly don't want the Santos name to define me anymore. I will use these shares to build something of my own. Isang kumpanyang hindi nakabase sa dugo o sa inggit, kundi sa katapatan. Lumipas ang mga buwan. Ang ingay ng Maynila ay tila naging isang koro ng pagsisikap para kay Winona. Itinatag niya ang Highest Shipping Lines, isang maliit na kumpanya sa simula, na ang bawat empleyado ay ang mga taong tinanggal ni Conchita sa Santos Corporation. Si Ben ang naging kanyang right-hand man at si Yaya Luming Bagaman, nasa probinsya na ay nagsisilbing gabay niya sa bawat desisyon. Isang hapon habang tinatanaw ni Winona ang paglubog ng araw mula sa kanyang bagong opisina sa Manila Bay, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa ospital sa Quezon City. Ang balita ay maikling ngunit sapat na upang magpatigil sa kanyang mundo. Patay na po si Donato Santos, Miss Winona. He passed away in his sleep alone in the facility. Hindi umiyak si Winona. Naupo siya sa kanyang swivel chair at tumingin sa malawak na dagat. Naalala niya ang huling liham na ipinadala sa kanya ng kanyang abogado tungkol sa huling habilin ni Donato. Ang matanda ay namatay na walang kahit isang kamag-anak sa kanyang tabi. Ang lahat ng kanyang yaman ay naubos sa mga legal fees at sa pagbabayad ng mga utang ni Conchita sa casino. Ang mansion ay naging isang bakanting lote na lamang. Ang tanging iniwan ni Donato para kay Winona ay isang maliit na note na nakasulat sa likod ng isang lumang resibo. Winona, I was a coward. I hid behind a mask of pride because I was afraid of losing the only daughter I ever had, even if she wasn't mine. Patawad. Dahan-dahang nilukot ni Winona ang papel at itinapon ito sa basurahan. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa wakas. Wala na siyang kailangang bitbitin na bigat mula sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Minsan ito ay ang pagpayag na ang nakaraan ay manatiling nakaraan. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa lungsod, binuksan ni Winona ang bintana ng kanyang opisina. Ang amoy ng dagat, maalat, sariwa at puno ng buhay ay humalik sa kanyang mukha. Wala na ang amoy ng usok. Wala na ang hapdi ng sampal. Tanging ang malawak na abot-tanaw ang nasa kanyang harap. Sino ang makapagsasabi kung saan siya dadalhin ng kanyang bagong paglalakbay? Ang Winona na naging biktima ay wala na. Ang Winona na naging naghihiganti ay lumipas na rin. Ngayon ang tanging natitira ay isang babaeng may sariling pangalan, sariling pangarap, at isang pusong natutong maghilom sa sarili nitong paraan. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa pinto.
isang boses na hindi niya inaasahang maririnig pa. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na kamay na dahan-dahang humihilot sa mga pilat ng nakaraan. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang langit ay nagiging kulay ube at ginto sa paglubog ng araw, nakatayo si Winona habang ang kanyang mga paa ay bahagyang nilulubog sa malamig na buhangin. Wala na ang mabigat na sapatos ng isang corporate leader, wala na ang mahigpit na kurbata ng mga santos. Ang kanyang suot na puting linen na damit ay sumasabay sa ihip ng hangin, tila isang bandila ng kalayaang matagal niyang ipinaglaban. Isang malalim na pagpapakawala ng hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang buntong hininga ng pagod, kundi ang hininga ng isang taong sa wakas ay nakatuntong na sa lupang hindi gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumingon siya nang marinig ang tunog ng pagtapak sa mga tuyong dahon sa likuran. Si Ben suot ang kanyang simpleng t-shirt ay naglalakad papalapit habang dala ang 2 baso ng sariwang buko juice. Maayos na ang lahat sa opisina, Winona. I mean, Miss CEO. Biro ni Ben ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng papalubog na araw. Nagpadala ng mensahe si Agent Aranas. Finalized na ang sentensya ni na Conchita at Mateo. 10 hanggang 15 taon sa loob, walang parole. Tumango si Winona ng dahan-dahan ngunit ang balitang iyon ay hindi na nagdulot ng pintig sa kanyang puso. Ang galit na dati ay parang nagbabagang uling sa kanyang lalamunan ay naging abo na lamang na tinangay na ng dagat. Salamat, Ben, pero alam mo habang nakatitig ako sa tubig na-realize ko na ang tunay nilang parusa ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang habambuhay, silang magiging bilanggo ng sarili nilang kasakiman. Samantalang ako, sa wakas nakawala na ako. Naka-move on ka na ba talaga, ate? Tanong ni Ben ang kanyang boses ay naging seryoso. Tumingin si Winona sa malawak na abot-tanaw. Naalala niya ang sampal ni Donato, ang tawa ni Conchita at ang malamig na vault ng bangko. Noon akala niya ang kapatawaran ay para sa mga taong nanakit sa kanya. Ngunit ngayon, alam na niya ang totoo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Ben. Ito ay para sa aking sarili. Pinatawad ko ang sarili ko dahil hinayaan kong maging biktima ako ng matagal na panahon. Pinatawad ko si Papa Donato dahil sa huli pinatunayan niya na tao lang din siyang nagkamali. At pinatawad ko si Mommy Elena dahil kahit sa gitna ng kasinungalingan, ibinigay niya sa akin ang lahat ng pagmamahal na alam niya. Dahan-dahang ininom ni Winona ang juice, ang tamis nito ay humahalo sa alat ng hangin. Sa kumpanyang Hias Shipping, wala nang naghahanap kay Winona Santos. Ang kilala nila ay si Winona Maria, ang babaeng bumangon mula sa abo ng isang nasunog na mansyon upang magtayo ng isang imperyong nakabase sa tiwala at hindi sa takot. Nahanap na ba niya ang kapayapaan habang pinagmamasdan niya ang isang maliit na bangka sa malayo na dahan-dahang naglalayag patungo sa pampang? Alam ni Winona ang sagot. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng unos. Ang bawat gabi ay hindi na siya dinadalaw ng mga bangungot ng nakaraan. Ang kanyang pagtulog ay mahimbing at ang bawat umaga ay isang paanyaya ng mga bagong pagkakataon. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay nakaukit na sa bawat desisyong kanyang ginagawa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa balanse ng bangko o sa taas ng gusaling may pangalan mo. Ang tunay na kapangyarihan ay ang pagkilala sa sarili mong halaga nang hindi nangangailangan ng pag-aproba ng iba. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng mga taong handang manatili sa tabi mo kahit wala ka nang maibibigay na material na bagay. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Winona sa araw bago ito tuluyang naglaho sa ilalim ng dagat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng isang mensahe para kay Yaya Luming. Yaya, pauwi na ako. Pakihanda ang paborito kong tinola. Gusto ko yung maraming malunggay. Habang naglalakad siya pabalik sa rest house, kasama si Ben, ang tunog ng kanilang tawanan ay humahalo sa kanta ng gabi. Ang Winona na dati ay laging nagtatago sa likod ng maskara ng pagiging perfect daughter ay wala na. Ang natitira ay isang babaeng marunong ng tumawa mula sa puso, marunong ng magmahal ng walang takot at higit sa lahat, marunong ng tumayo ng mag-isa sa ilalim ng sarili niyang liwanag. Ang alon ay patuloy sa paghampas, tila isang walang katapusang awit ng muling pagkabuhay. At sa bawat patak ng tubig na dumidikit sa kanyang balat, ramdam ni Winona na siya ay buhay, siya ay malaya, at siya ay sapat na. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Batangas,
Naiwan sa ating mga puso ang imahe ng isang babaeng hindi natakot sa dilim, isang babaeng natutong maglakad mag-isa patungo sa kanyang sariling kaligayahan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagtitiyaga na tapusin ang mahaba at madamdaming paglalakbay na ito ni Winona. Habang binubuo ko ang bawat salita sa kwentong ito, lalo na noong sandaling sinampal si Winona ng kanyang sariling ama sa harap ng hotel, parang gumuho rin ang mundo ko. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata habang isinusulat ang tagpong iyon ay bunga ng tunay na pakikiramay sa lahat ng mga kababaihang patuloy na nagsasakripisyo para sa pamilya pero hindi man lang nakatatanggap ng pasasalamat. Ang bawat eksena rito ay hinugot ko mula sa mga malalim na tsinimerya at mga totoong karanasan ng mga taong piniling manatiling matatag sa kabila ng paulit-ulit na pagkakanulo. Ang buhay ay parang isang dambuhalang barko sa gitna ng malawak na karagatan. Minsan ang mga taong itinuturing nating angkla na dapat sana ay magbibigay sa atin ng seguridad. Sila pa pala ang dahilan kung bakit tayo nalulunod sa ilalim ng dagat ng pait. Ngunit tulad ng bagong simula ni Winona sa kanyang sariling shipping line, natutunan nating ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa pagkapit sa mga taong sumisira sa atin, kundi sa lakas ng ating loob na paandarin ang sarili nating makina at gumawa ng bagong ruta patungo sa kapayapaan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Winona, pipiliin niyo rin bang bitawan ang lahat ng yaman at pangalan para sa katahimikan ng inyong kaluluwa? Napakahalaga para sa akin na malaman ang inyong pananaw. Kayo ba ay kasalukuyang nagluluto para sa inyong pamilya, naglalaba o marahil ay nagpapahinga? Matapos ang isang mahabang araw, habang pinapakinggan ang tinig na ito. Ibahagi nyo naman sa comments kung nasaan kayo at ang inyong mga salubin dahil dito sa ating komunidad, palaging may nakikinig sa inyong mga kwento. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang audio na ito para mas marami pa tayong maabot na mga pusong naghahanap ng lakas at pag-asa. Naway maging paalala ito na ang inyong tunay na halaga ay hindi kailanman nakadepende sa kung kaninong dugo ang nananalaytay sa inyong mga ugat, kundi sa kung gaano kalaki ang inyong puso na magpatawad at magsimula muli. Manatiling matatag at laging piliin ang inyong sariling liwanag. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay pagpalain kayo ng kapayapaan. Tuwad at riyan ang paglayag ng bagong pag-asa. Paalala, ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Yad.